Hello! Ito ang ating ulam for today, ang luto ni Buda. Umpisahan na! Mag-una tayo ng paggigisa ng ating bawang. Papupulahin muna natin yan. Pagka siya ay mapula-pula na at siya'y luto na, isunod naman natin ang ating sibuyas. Gisa-gisa ng kaunti rin yan hanggang siya ay maging malinaw. At pagkatapos, isusunod na natin ang ating kamatis. Yan, para masarap ang ating ulam. Pagkagisa natin kamatis, isunod na rin natin ang ating giniling. Lulutuin din natin yan ng konti. Medyo siya ay ating isasangkot siya kung ating sabihin. Yan, atin siyang lulutuin ng maigi. Pag ganyan na, ayan na po. Isunod na natin ang ating ampalaya. Gigisa rin natin yan. Gisa-gisa natin para lutuin natin siya ng bahagya. Sa mahina ring apoy muna. Hanggang ito ay malanta. Ibig sabihin, lumambot ng bahagya. Yung malutong lang ang ating kailangan. Yung crunchy pag atin siyang kinain. Ganyan lang ang atin munang gagawin. Halo-haloin ang bahagya. Halo-halo lang. Para hindi manikit ang ating karne o ang ating giniling. Ngayon, susunod na natin, lalagyan natin siya ng tubig para tuluyan na siyang lumambot. Bali, 1.5 baso nga pala ang inilagay kong tubig dyan. Kaya ayan, nakita nyo, nagdagdag pa ako ng kalahati. Then, takpan muna natin siya at antayin natin na kumulo ang sabaw na ating inilagay. Wait lang tayo ulit ng mga ilang sandali pa. Then, buksan na natin. At atin itong muling haluin upang maipaibabaw naman yung mga nasa ilalim upang mapantay ating pagkakaluto ng ating gulay. Ilalagay na rin natin ngayon ang ating sotanghon. Ito nga pala, binabad ko na sa tubig upang ito ay lumambot. Pinutol-putol ko nga rin pala yan sa pamamagitan ng gunting para umigsi. Ipapailalim natin ngayon siya sa ating sabaw upang ito ay tuluyan na ring maluto. Mabilis lang naman maluto yan. Sotanghon. Then, isusunod natin ang ating mga seasonings. Ayan na po ang ating pampalasa. Pamintayan. Dagdagan na rin natin ng patis para malinamnam ating niluluto. Then, haluin ang bahagya ulit. Pwede na rin natin ngayong isunod ang ating binating itlog. 3 piraso po ang aking inilagay. Haluin natin itong muli upang hindi mamuo ang itlog dun sa ilalim o para hindi siya magbuo at ito ay ma-distribute ng pantay-pantay sa ating niluluto. Para lang maraming sabaw, tignan yan. Pero mamaya pag umalsa na ang ating sotanghon, yan ay sisip-sipin ng sotanghon at maganda na ang kalalabasan ng ating niluluto. Matapos natin pakulan ng ilang sandali pa, ay ito na ang resulta ng ating ginisang ampalaya na may itlog at sotanghon. Ready na tong kainin. Let's go! Kainan na! Tikman na natin ang ating niluto. Thank you for watching. Bye-bye. See you again next time.